Siguro naman lahat sa atin ay gusto ng maayos o masaganang buhay. Yung tipong nabibili mo lahat ng mga bagay na gusto mo at naibibigay mo ang mga pangangailangan ng iyong pamilya. Yun na siguro ang masaganang buhay. Ganito ang mindset ng mayayaman. Pero may mga tao naman na kontento na sila sa simpleng buhay. Yung tipong okay na makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Ganito ang mindset ng mahihirap. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 10 pagkakaiba na ginagawa ng mayayaman at ginagawa ng mahihirap. Ia-announce ko na rin dito sa video na ito kung sino ang dalawang nanalo sa ating pag-giveaway sa ating previous video para sa kanilang pagpapalawak pa ng kaalaman sa negosyo. Kaya mahalaga na hindi nyo ma-miss out ang bawat pagkakaiba. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Ang mahihirap ay inuunang pagbabad sa social media o telebisyon, samantalang ang mayayaman ay laging nakafocus sa pagbabasa ng libro o panonood ng mga financial literacy gaya nito. Kadalasan sa atin ay sobrang pagbabad sa social media. Ultimo pagkagising pa lang, cellphone na agad ang dinadampot. Wala naman pumipigil sa iyo magbabad sa social media. Pero yan ang isang dahilan kung bakit wala kang aksyon sa iyong buhay or kung ba't ka mahirap pa rin. Samantalang ang mayayaman ay laging nakatutok sa pagbabasa ng mga libro na magpapalawak pa sa kanilang kaalaman at nanonood din sila ng mga financial literacy gaya nito. At yung iba pa nga ay uma-attend ng mga seminar. May bayad dito pero marami kang mapupulutang aral tungkol sa pag-asenso o sa pagmamanage ng iyong magiging negosyo. Number 2, ang pera ng mayayaman ay nagtatrabaho para sa kanila, samantalang ang mahihirap ay nagtatrabaho para sa pera. Pansinin ninyo, ang mayayaman kahit tulog yan at pakape-kape lang ay may pumapasok sa kanila na pera. Although hindi natin alam kung paano siya yumaman. Pero malamang maraming struggle na dumating sa kanya bago niya ma-achieve yung ganong proseso na yung pera na mismo ang nagtatrabaho para sa kanya. Samantalang ang mahihirap naman ay nagtatrabaho para sa pera. Gigising ng maaga para hindi abutan ng traffic at makarating agad sa trabaho. Pag na-late may bawas pa sa sweldo at kapag absent, no work no pay. Sa totoo lang hindi naman 8 hours ang ginugugol mo sa trabaho, kung hindi 10 hours. Hindi mo pa kasi sinasama ang mga oras sa pagkukommute at yung iba pa nga na malalayo ang trabaho ay inaabot ng 12 hours. Maraming nasasayang na oras na dapat sana ay kinikita mo na sa mga oras na yun. Number 3. Ang mayayaman ay nag-iipon muna para mag-invest ulit. Samantalang ang mahihirap naman ay inuuna ang mga gastos o mga luho. Si Juan pagkatapos mag-aral ng high school o kolehiyo ay magtatrabaho ito sa isang kumpanya. Habang nagtatrabaho ay nag-iipon na siya para sa kanyang itatayong negosyo. After 3 to 5 years ay nakaipon na siya at siya ay handa nang mag-resign sa kumpanyang alam niyang hindi niya naman ikakasenso sa buhay. Samantalang si Pedro pagkatapos magkolehiyo ay nakahanap ito ng trabaho at puro gastos ang inatupag niya. Nagrenta ng mamahaling kondo, kada sweldo bili ng bagong damit, sapatos, at laging nasa bar or nasa gimigan. Alak at sugal ang nangyari kay Pedro. Kaya si Pedro ay mahirap pa rin, samantalang si Juan ay yumayaman dahil sa kanyang mga goal o pangarap sa buhay. Number 4. Ang mayayaman ay binabayaran base sa kanilang performance or value. Samantalang ang mahihirap naman ay binabayaran base sa kanilang oras. Kung ikaw ay mag-a-apply sa isang pizza store, magtatrabaho ka roon ng 8 hours. At kung ilang oras ka nagtrabaho, ay yun lamang ang babayaran sa iyo. Binabayaran ka ng kumpanya base sa oras na trinabaho mo sa kanila. Samantalang ang mayayaman ay binabayaran sila dahil sa kanilang value. Kagaya na lamang ng sikat na basketball player na si Stephen Curry. Ang 5 taong kontrata niya sa Golden State Warriors franchise ay humigit sa $200 million. Ibig sabihin, binabayaran siya base sa kanyang value or performance sa galing sa basketball. Number 5. Ang mahihirap ay nakapokus sa simpleng buhay, samantalang ang mayayaman ay nakafokus sa masaganang buhay. Ang linyahan ng mga mahihirap ay okay na kami na nakakakain ng 3 beses sa isang araw
Okay na kami sa ganong simpleng buhay. Para sa akin, ang simpleng buhay, yung naibibigay mo sa pamilya mo ang mga pangangailangan nila. Yung may mahuhugot ka sa oras ng emergency. Hindi yung uutang ka pa para sa emergency. Hindi yun ang simpleng buhay. Yung may ipon ka para sa iyong mga anak, para sa kanilang future. Yun ang simpleng buhay. Samantalang ang mayayaman naman ay nakafocus sa masaganang buhay. Yung nabibili nila yung mga bagay na kailangan nila sa buhay, yung may sariling negosyo, may ipon, may emergency funds na mahuhugot, at may sariling sasakyan at disenteng bahay. Yan ang may tatawag na masaganang buhay. Number 6. Ang mahihirap ay takot sa mga risky na bagay. Samantalang ang mayayaman ay walang takot mag-risk basta pagkakakitaan. Marami sa mahihirap ay takot lumabas sa kanilang comfort zone or takot mag-invest. Lagi kasing negatibo ang naiisip nila. Na paano kung may scam ako? Paano kung hindi bumalik yung pera ko? Paano kung malugi ako? Ganito ang kadalasan ng mindset ng mahihirap pagdating sa negosyo. Samantalang ang mayayaman naman ay hindi takot sumubok o subukan ang isang negosyo. Hindi nila iniisip kung malulugi sila or magfe-fail sila dahil alam nila na parte ng negosyo ang malugi. At may kasabihan nga na kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman ang resulta. Hindi mo malalaman na makakapasa ka sa bar exam kung hindi mo susubukan. Hindi mo malalaman na mapapasagot mo yung nililigawan mo kung hindi mo susubukang manligaw. Ganon din sa negosyo. Kung hindi mo ito aaksyonan, hindi mo malalaman ang resulta. Kaya kung gusto mong yumaman ay huwag kang matakot mag-take ng risk para sa iyong ikaka-asenso. Mag-fail ka man, at least meron kang mahalagang natutunan dahil ang failure ay parte ng success sa isang negosyo. Number 7. Ang pera ay ugat ng kasamaan, sabi ng mahihirap. Pero sa mayaman naman, ang kahirapan mismo ang ugat ng kasamaan. Pansinin mo bakit nagnanakaw ang isang tao? Dahil sa kakulangan sa pera, dahil sa kahirapan. Kawalan ng trabaho, laging sinisisi ang gobyerno kung bakit sila mahirap. Dito papasok ang ugat ng kasamaan dahil sa kahirapan. Samantalang ang mayayaman naman ay nagsikap. Maraming problema ang dinaanan. Maraming struggles at failure ang nangyari sa kanya bago niya nakuha ang estado ng kanyang pagiging mayaman. Kasi para sa mayayaman, ang ugat ng kasamaan ay ang kahirapan. Number 8. Ang mayayaman ay may big dreams at ang mahihirap naman ay may small dreams. Pansinin mo lagi ang sinasabi ng isang kaibigan or kakilala mo. Gusto kong magtayo ng sari-sari store. Gusto kong magkaroon ng simpleng sasakyan kahit second hand. Gusto kong magkaroon ng maliit na bahay. Pansinin mo na puro small dreams yung kanilang gusto. Wala namang masama doon dahil libre nga ang mangarap. Pero kung mangangarap ka rin lang, sabi nga nila, ay taasan mo na. At ganito nga ang ginagawa ng mayayaman. Meron silang big dreams. Pangarap nilang magkaroon ng mamahaling sasakyan. Pangarap nilang magkaroon ng real estates. Pangarap nilang magkaroon ng building office ng kanilang magiging negosyo. Pangarap nilang magkaroon ng vacation house sa Tagaytay. Yan ang dreams ng gustong yumaman. Kaya kung bakit ganun na lamang ang aksyon na ginagawa nila sa kanilang buhay. Samantalang ang mahihirap naman ay papetiks-petiks lang. Kasi ang goal nila sa buhay ay mababa. Kaya kahit umabot pa ng 10 years or 20 years, okay lang sa kanila. Kasi yun ang target or focus nila. Number 9. Ang mayayaman ay umaasa sa kanyang kakayahan. Samantalang ang mahihirap naman ay umaasa sa swerte. Ang mayayaman ay nag-iisip ng ibang paraan kung paano nila mapapadami ang kanilang pera. Kahit malugi pa sila ay okay lang. At least nasubukan nila ito. Samantalang ang mahihirap naman ay umaasa sa swerte. Gaya ng mga sugal, pagtaya ng mga sweepstakes, lottery, diyan umaasa ang mahihirap. Sabi nga nila mas may chance ka pang tamaan ng kidlat kaysa manalo sa mga ganyang klaseng sugal. Number 10. Ang mayayaman ay may good mindset and money control. Samantalang ang mahihirap naman ay may poor mindset and no control for money. Ang mahihirap pag nagkapera, kung hindi ubos ang pera, ay may utang pa. Isa ito sa dahilan kung bakit ang mahihirap ay lalong naghihirap. Dahil meron silang poor mindset. Inuuna kasi nila ang gastos bago ipon.
Sabihin na natin nakakaipon naman, pero hindi para sa business, kung hindi para sa mga luho. Ang mindset naman ng mayayaman ay mag-iipon muna ito at kung ano ang natira ay yun ang kanyang gagastusin. At yung kanyang inipon ay hindi para sa luho, para ilagay sa investment or hindi kaya para sa negosyo. Tandaan natin na choice natin yung mga nangyayari sa ating mga buhay.